Kasunod noon ang pagiging abo nito. Nakaagaran ng tinangay ng hangin. Matapos ni Darang gawin ang bagay na yun, hinagilap niya si Raymond. At doon ay nakita niyang kasalukuyan na yung nakikipaglaban sa mga agaras sa paligid. Nakita pa noon ni Dara ang paglabas ni Hermes sa nagliliyab na katana upang sakluluhan si Raymond sa labanan. Mga kabagis, umpisaan ng paganahin ang ating mga imahinasyon. Palike na rin mga kabagis ko. Salamat. Lahat ng matamaan noon na katana ni Raymond na nilalang ay agad na nilalamon ng apoy ang katawan. Pagbaling naman ni Dara kay Urduha, nanlaki naman ang kanyang mga mata nang sa kanyang harapan ay meron na namang isang ikrana na nag-aangil. Nagulat ka ba, anak ng gabunan? Kahit mapas lang mo ng ilang beses ang ikrana hanggat nasa akin ang nagliliyab na libro, kaya ko siyang paulit-ulit na tawagin. Salita ni Urduha, kasabay ng pagbigkas muli nito ng mga inkantasyon. Kasunod ng paglabas ng isang malaaninong mga braso at kamay mula sa librong nagliliyab. Napakalaki nito na halos kayang dumakot ng isang tao. Humahaba din ito, kaya kahit nasa malayo si Urduha, nagagawa nitong maatake si Dara. Pero dahil sa lakas ng kanyang gabay, ilang ulit niyang napatay ang ikrana. Nagagawa niya ring maiwasan ang pagdakma sa kanya ng malaaninong mga kamay na nakakonekta sa librong nagliliyab ni Urduha. Walang magawa ang tinawag na ikrana at ang malaaninong mga kamay ni Urduha kay Dara. Kaya naman nagbigkas na ito ng mga pamparusang orasyon. Ngunit ganun na lamang ang pagkagulat ni Urduha nang magawang hawakan ni Dara ang malaaninong kamay at nagawang putulin gamit lamang ang karambit. Sa pagbato niya ng mga orasyon dito, mabilis na pinagpawisan si Urduha nang tumagos lamang kay Dara ang mga binitawan niyang orasyon. Napangisinon si Dara habang nagwiwika sa kanyang dalawang tinig. Isa kang tinig sa lalamunan namin mag-asawa, Urduha. Dahil sa iyo, ang dapat na matiwasay naming pamumuhay ay napuno ng karahasan. Kaya dapat kang mawala. Tinig ni Dara. Kasunod pa noon ang paglapit ni Raymond kay Dara habang tangan-tangan ang nagliliyab na katana. At pagsugod nilang mag-asawa, mabilis na umatras si Urduha habang mabilis ang binubuklat ang pahina ng librong nagliliyab. Maya-maya pa, nagbigkas ito ng mga inkantasyon na isinabog nito sa hangin, sabay sigaw nito ng Ama! Matapos yung gawin ni Urduha, ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Raymond nang muli niyang makita si Hector. Hector? Salita ni Raymond. Agad yung nakilala ni Raymond dahil sa alulong na magkakasabay na animoy malalaking aso. At mula sa kakahuyan, nagpakita ang isang nilalang na merong mga kadena sa leeg. Isa yung napakalaking aso na halos kasing laki ng matandang kalabaw. Maiitim ang balat at may nagbabagang mga mata ang tatlong ulo nito.
Oo, may 3 ulo ang nilalang na yun na halos puno ng matatalas na pangil ang mga bunganga. Ama! Ama! Gusto nila akong patayin! Uwi ka ni Urduha sa kanyang ama matapos yung sabihin ni Urduha. Bumalik sa pagiging tao si Hector at gaya ng daghamon, malaking tao din ito. Sino kayong mga tampalasang sumalakay sa aming tribo? Oh, ikaw pala Raymond. Nakahanda ka na bang maging kaysa naming lahat? Sambit ni Hector at wika nito kay Raymond nang mapansin siya nito. At sino naman yung babaeng kasama mo? Dagdag pa na tanong nito. Ngunit sa tanong na yon ni Hector, si Urduha ang sumagot. Ama, yan ang babaeng ipinalit niya sa akin. Yan ang babaeng ipinalit sa akin ni Raymond. Salita ni Urduha. Ipinalit? Bakit? Naging sayo ba ang asawa ko, ha? Singit niya tanong naman ni Dara. Isang kahangalan Raymond ang ginawa mo. Pero kahit ganon, ikaw pa rin ang itinakdang papalit sa akin bilang pinuno ng aming tribo. Wika ni Hector. Matapos nitong makapagwika, may sumulpot pang ibang babae sa kaganapan. Lumapit ito kay Urduha. At ang babaeng yun ay may mga ahas na nakapulupot sa kanyang katawan na umaangil habang nakatitig kay Dara. Siya ba? Siya ba, Urduha? Wika nito paglapit kay Urduha habang itinuturo si Dara. Oh, siya nga, sagot ni Urduha. Hindi ko alam kung anong pumasok sa kukote niyo at sinasalakay niyo ang tribong ito dito pa mismo sa lugar nila. Ganyan ba kalaki ang tiwala niyo sa inyong mga sarili? Oh, inaamin kong malalakas ang kasama mo. Pero kaya ba nilang tumagal sa labanan sa dami ng aming kupunan? Salita ng babaeng mambubunaw. Nang sandaling ito ay tila ba nababahala na si Dara dahil sa pagdating ng mga nilalang na sa tingin niya ay di basta-basta. Doon naman ay bumulong si Ilyana sa isip ni Dara tungkol sa ama ni Urduha. Dara, kung kaya niyong umatras sa laban, gawin niyo na. Ngayon pa lang, di natin kaya ang isang yan. At kung lalabanan natin ang ama ni Urduha, wala tayong maipantatapat sa abilidad ni Urduha at sa mambubunaw nitong kasama. Wika ng gabay ni Dara. May taglay na abilidad ng Diablo si Hector, Dara. Mas malakas kaysa sa akin. Nararamdaman ko ito. Kahit na ito ay kanyang itinatago. Oo, maaari natin siyang matalo, pero hindi yun magiging madali. Di rin sasapat ang abilidad ng asawa mo, kahit tangan pa niya ang katana ni Hermes. Masyado pa siyang hilaw pagdating sa kaalamang espiritual. Dagdag pa nito, pagkasabi noon ni Ilyana, agarang tinawag ni Dara ang kanyang mga kasama. Kaya naman pansamantalang nahinto ang digmaan. Nang nasa kalapit na ni Dara ang kanyang mga kasama, doon niya napansin ang mga sugatan nitong katawan. At napakarami pa ng mga agaras sa paligid. Dahil para bang di sila nababawasan kahit na napatay nila ang ilan sa mga yon. At nang muli silang magsama-sama, narinig na ni Dara ang pag-uurasyon ni Ilyana. Maya-maya, may portal na lumabas mula sa likuran nila. Dara, saglit lang at mawawala na ng kaagaran ng portal na yan. Kaya kung nais nyo pang mabuhay, tumakas muna tayo. Wala tayo sa aktual na mundo. Nasa mundo tayo ni Urduha. Nalaman ko ito nang di ko magawang makausap ang aking ama sa aking diwa.
Salita ni Ilyana sa isipan ni Dara. Nang marinig ito ni Dara, agaran niyang inutusan ang kanyang mga kasama na pumasok sa portal. Sumunod naman ang mga ito sa kanya, maging si Raymond, dahil alam din ng mga kasama niya na sa pagkakataong yun, wala silang laban kay Hector. Pagpasok nila ng portal, nakita pa nilang nagpalit ng anyo si Hector at sinubukan pa nitong sila ay habulin. Ngunit nang magsara ang portal na yon, ay siya namang paglapag nila sa bakuran ng kanilang tahanan. Ngunit nang bilangin ni Dara ang kanilang pangkat, nagulat siya dahil kulang sila ng isa. Si Manong Ansing na iwan sa lugar ni na Orduha. Mahal? Si Manong Ansing naiwan natin? Nag-aalalang wika ni Dara. Mahal, kailangan natin siyang balikan, kundi mapapahamak na siya. Tugon naman ni Raymond. Kaya naman dali-dali nilang tinahak muli ang daan ng kanilang dinaanan papunta sa lungga ni Orduha. Subalit dahil sa hindi nila kasama si Manong Ansing, di nila matagpuan ang lugar kung nasaan ang sabulag ng lungga ni Orduha. At sa ilang minuto nilang paghanap doon, bigla nilang natanaw si Manong Ansing na nananakbo habang duguan ang katawan, habang pasan-pasa ng alaga nitong unlauna. Manong Ansing! Tawag ni Dara, at nang mapansin sila nito, kaagarang lumapit ito sa kanila. Manong, pasensya na ho kung naiwan namin kayo, ha? Agad na wika ni Dara. Ayos lang ho yun, Binibini. May dumakma ho kasi sa aking isang malaking kamay, kasabay ng ahas na pumulupot sa aking katawan. Nang papasok na ako sa portal na inyong ginawa, mabuti na lang ho at nagawa akong iligtas ng unlaon, kaya nakatakbo kami. Pero nakita ko hong sinundan nila kami, kaya mabuti pa hong wag muna tayong umuwi, dahil pag nagkataon, magpapang-abot muli ang pangkat natin at ang mga agaras sa baryo. Maraming mga inosenteng tao ang mamamatay dahil sa galit ng ama ni Orduha. Di ko akalaing isang demonyo pala ang ama ni Orduha. Kung narito lang sana si Ginoong Zed, makakaya natin sila. Sagot ng Kurkur kay Dara. Sa sinabing yun ng Kurkur, nagkatinginan silang mag-asawa. Dahil sa tingin nila, para bang nawawalan na ng pag-asa ang Kurkur na matalo nila ang pangkat ng mga agaras o ni Orduha. Manong Ansing, wag ho kayong mag-alala. Alam kong darating sila. Tugon dito ni Dara. Ngunit habang nag-uusap-usap sila, narinig nila ang atungal ng mga agaras. Kaya naman nagmadali silang nagtungo malapit sa kanilang baryo, kung saan marami ang puno ng mga mahogani. Walang damo sa ilalim noon dahil sa mga dahong natuyo at nalaglag mula sa puno. Doon sila nagkubli para agaran nilang maramdaman at malaman na naroon na ang kanilang kalaban sa pamamagitan ng mga kaluskos ng mga tuyong dahon. Nakarinig na nga sila ng mga kaluskos ng mga dahon na nadudurog dahil sa mga parang pag-apak dito. Ngunit kasabay ng mga tunog na yun ay ang pag-angil ng isang napakalaking aso. Doon ay maingat na sinipat ni Dara ang paligid para hanapin kung nasaan ang nilalang. At sa pagsipat niya sa bandang bungad ng kakahuyang yun, nakita niya ang isang napakalaking aso na may 3 ulo. Naglilingas ang mga mata nito habang naglalaway. At sa likod ng nilalang na yun
Naroon si Ordua. Maya-maya pa, parami na ng parami ang yabag ng kanilang naririnig. Nang sandaling yun, tinawag na ni Dara si Ilyana sa kanyang isipan upang magtanong kung ano ba ang dapat nilang gawin. Subalit di tumutugon si Ilyana. Ngunit naramdaman niya ang dahang-dahang pag-init ng kwintas niyang dignuma. Ngunit ilang sandali lang, bigla itong bumulong sa kanya ng, Dara, nakausap ko na ang iyong ama. Pasensya ka na. Alam kong kailangan mo ako kanina. Pero mas kailangan natin ang tulong ng ating mga ama. Darating sila. Maghintay lang tayo. Kaya kailangan nating manatiling buhay hanggat wala si ama. Salita ni Ilyana sa isipan ni Dara. Paano? Nandito na ang mga kalaban. Maaabutan pa kaya nila tayo? Tanong ni Dara. Dapat lang, Dara. Dapat lang. Di ka pwedeng mamatay. Dahil ikukulong ako at igagapos ng aking ama kapag hinayaan kita. Gayon din ang pamilya mo. Isipin mo kung ano ang mararamdaman nila. Nag-iisa kang anak ng isang maalamat na manlalakbay na aswang. At ang ninong mo ay ang manlalakbay din na antingero na sa pagkakakilala ng lahat ay ang manlalakbay na antingero at aswang. Kaya kailangan mong maging matatag anumang pagsubok ang dumating. Lumabas na kayo dyan. Alam kong nasa paligid lamang kayo. Kaya wag na kayong magtago. Uwi ka ng malaking tinig at garalgal sa paligid. Kasunod noon ang mariing pag-angil ng napakalaking aso na may 3 ulo. Sumuko ka na, Gabunan. Isuko mo na din ang iyong kapangyarihan. Pati na rin si Raymond. At baka sakaling buhayin pa kita. At yung mga kasama mo. Uwi ka pa ng ama ni Orduha na si Hector. At habang nakakubli naman sila noon, mahigpit nilang hawak ang kanilang mga sandata. Nang malapit na silang matunton ng mga agaras, nagsambit si Ilyana ng mga orasyon sa pamamagitan ni Dara. Matapos niya yung gawin, ang lugar na kanilang pinagkukublian ay para bang napunta sa ibang dimensyon. Yung tipong para silang nakatingin sa isang salamin, mga kabagis, kung saan nakikita nila ang mga bagay na dapat nilang makita o yung mga nilalang na humahabol sa kanila. Lalo na ang mag-amang Hector at Orduha, pero di sila nakikita ng mga ito. Ilyana? Nasaan tayo? Tanong ni Dara. Nasa dimensyon tayo kung saan walang bisa ang lahat ng mga bagay. Maging ang mga abilidad natin. Pero panandalian lamang ang lugar na ito. Dahil ito ang pagitan ng dimensyon kung saan ang mga may makapangyarihan at ang mga normal na tao. Ngunit ang oras sa lugar na ito ay halos doble ang bilis kumpara sa aktwal niyong mundo. Pero mas maayos na to para makaiwas tayo sa kanila kahit sandaling oras lang. Uwi ka ni Ilyana na nagkatawang tao sa dimensyong iyon at kamukang kamuka iyon ni Dara. Sa madaling sabi, imahe ni Dara ang ginaya nito, ngunit magkaiba lang sila ng buhok at mga mata. Kulay baga kasi ang buhok doon ni Ilyana, ganun din ang kanyang mga mata. Pero sa mundong yon, mabilis na naghihilom ang mga sugat ng kanilang mga kasama, lalo na ang mga kurkur. Kasi nasaan yung tao na silang lahat noon, maliban lamang sa hamong. Maging ang espiritu ni Hermes ay nagkaroon ng katawang lupa sa mundong ito. At doon nila nakita ang pisikal na pagmumuka ni Hermes. Isa pala itong matanda na may mga mapuputing buhok, bigote at balbas.
Habang naroon sila, kitang-kita nila ang mga nilalang na sinusuyod ang kakahuyan. Mahanap lamang sila. Maya-maya pa, lumapit si Hermes kay Raymond habang nagwiwika ng, Ginoong Raymond, nalalapit na ang pamumukadkad ng iyong abilidad. May isang tao ang lalapit sa iyo upang gisingin ang dugo ng iyong pagiging higlikas. Hinihiling ko lang sana sa pagkakataong ito, huwag mo na itong tanggihan dahil sa inyong mag-asawa. Darating ang isang nilalang na minsang aking nakalaban, si Goryong Tubig, na may aliping 5 gabunan. Malakas ang taong ito dahil siya lang naman ang lumusob sa mundo ng mga apoy na kamuntikan ng masira. Dahil sa kanya, isa din siyang ermitanyo, gaya ko nung nabubuhay pa ako bilang tao. Ngunit kabaliktaran lahat ang tangan ko kontra sa karunungang taglay nito. Darating siya para kunin ang katanang ito, Ginoo, upang angkinin ang mga karunungang ipinaloob ko sa sandatang ito. At posible ring magka-interest siya sa iyo, Iha, dahil sa tangan mo ang dignom. salita ni Hermes sa kanilang mag-asawa. Goryong Tubig ba ka mo? Hermes? Wika ni Raymond. Oo, Ginoo. Taglay niya ang mutya ng birbiroka. Kaya niyang pabahain ang lugar kung nasaan siya. At tumatawag ng napakalakas na ulan na nagbibigay ng lakas para sa kanyang mga aliping gabunan. Kaya dapat malampasan natin ang suliraning ito na may kaugnayan sa pagitan ng angkan nyo bilang higlikas at sa pangkat ng mga agaras at ni Orduha. Dagdag pa na wika ni Hermes. Huwag kang mag-alala, Ginoong Ermitanyo. Sakop ng aking dome ang kaligtasan ni Raymond. Kaya hanggat umiiral ako sa pamamagitan ng dignom, mananatiling ligtas ang binatang ito. Singit na tugon naman dito ni Ilyana. Sa mga oras na yun, nasabi din ni Ilyana na malapit nang mawala ang dimensyong pinagtaguan nila. Subalit namamataan pa rin naman nila ang mga nilalanga na naglilibot sa kakahuyan, kung saan naroon din ang dimensyong tinatawag ni Ilyana.